Matapos ang deklarasyon ng dry season sa bansa, ano nga bang aasahang epekto nito sa energy sector o sa ating power supply? Alamin natin kay Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Asek, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asek Weng and Asek Joey, lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay. Sir, ngayong nagsimula na po ang dry season, kamusta po ang kapasidad ng ating power plants? Sa ngayon po ay sufisyente ang ating supply ng kuryente at hindi po natin inaasahan na magkakaroon po tayo ng kakulangan sa ating pagbibigay ng serbisyo sa kuryente. Datapwat patuloy po ang ating kagawaran ng enerhiya sa paggagawa po ng iba't ibang simulation at sitwasyon para po matugunan nga natin ang ating mga sitwasyon, lalo na po at pumasok na po ang tag-init o yung tag-araw at pinaghahanda na rin po natin yung ating eleksyon na darating po ngayong ika-12 ng Mayo. Kung kaya't lahat po ng paraan ay ating sinisikap para po makasigurado tayo na ang ating pong supply na kuryente ay sapat at hindi po tayo magkakaroon ng problema. Asik Mario, kamakailan po ay nagkaroon ng maintenance shutdown ng ilan sa ating energy facility. Kumusta po ito ngayon? Posible po bang makaranas ng yellow alert status ang Luzon Grid ngayong Abril at sa susunod na buwan? Yung pong ating temporary shutdown na ginawa sa ating isa sa mga liquefied natural gas facilities ay kasama po sa paghahanda natin para ngayon pong tag-init at para na rin po sa eleksyon. Dahil po yung pong purpose kung bakit po nagsara yung dalawang planta natin ng kuryente ay hindi po sa dahil may diferensya ang ating planta. Kung hindi po, nagbigay daan po ito para magkaroon na po at makapasok po ng serbisyo yung pong tinatawag natin na onshore gas storage facility na dati po o sa kasalukuyan ay umaasa tayo sa floating storage. Ito po ay isang component nung pong ating liquefied natural gas facilities na itinayo po ng Linseed Power Corporation. Kung saan po, ito po ay supply ng natural gas. Kailangan po nating mapatakbo na yung Unit 1 para po madagdagan ang kapasidad na magiging available po para sa ating mga planta. At inaay po natin na sa kasalukuyan po ngayon, from 1,300 lang po yung bibigay ng ating planta na galing sa natural gas doon sa supply ng gas ng linseed. From 1,300 po, dahil po inumpisahan na natin gamitin yung Unit 1 ng kanilang storage facility, naging 1,350 na po yun. At sa pagpasok po ng buwan ng Mayo, lalong-lalo na po sa Mayo 15, inaasahan po natin na madaragdagan pa yon at magiging 2,500 megawatts na po ang kayang isupply ng gas natin para mapatakbo po ng kompleto ang ating planta na pinatatakbo naman po ng Excellent Energy Corporation at ng tinatawag po nating Ilihan Power Facilities. Asek, nabanggit nyo kanina na wala naman tayo magiging problema pero around May last year, nung panahon po ng El Nino, narinig natin yung iba't ibang alert status, may yellow, may red. So ano po ba yung mga alert na ito at makaka-experience ba tayo this year kahit sabi nyo wala naman pong problema so far? Sa ating pong mga simulations, hindi po natin inaalis yung pagkakataon o yung sitwasyon na magkaroon tayo ng yellow o red alert. Pero nais lang po nating sabihin at ipaliwanag po sa lahat na kapag yellow alert po, hindi po kailangan ay magkakaroon na tayo ng brownout. Ang ibig lang pong sabihin noon ay magkakaroon tayo ng pagnipis ng ating reserba. Pagdating naman po sa red alert, kailangan na po nating magpatakbo ng iba pang mga planta o gumawa ng mga mitigating measures. Kung saan po, yan po yung ating inihahanda sa ngayon. Kagaya po ng pag-activate ng tinatawag po natin na Interruptible Load Program, kung saan po yung mga facilities, mga industrial and commercial facilities natin na merong sariling generating facilities. Kung sakaling magkaroon po tayo ng red alert, ay pwede po silang gumamit ng sarili nilang planta para yung kuryente po na may bibigay ng ating linya ay mapunta naman po doon sa
kalakhang bahagi ng ating iba pang serbisyo. Sa pamamagitan po niyan, maiiwasan po natin na magkaroon tayo ng rotational brownout if ever po na magkaroon tayo ng red alert. Ang sabi nga po natin, kung hindi man natin maiwasan, nakahanda naman po yung ating contingency at mga mitigating measures para maiwasan po na magkaroon tayo ng mga tinatawag nating brownout. So hindi po ibig sabihin magkaroon na tayo ng yellow or red alert, meron na po tayong brownout. So ASEC, target po ng DOE na mag-deploy ng mahigit sa 7,000 na electric vehicle charging station sa buong bansa sa 2028. Paano po ito isa sa katuparan? Yan po yung ating pinaghahandaan po ngayon. Sa kasalukuyan po, binabago po natin yung rules and regulation, ginagawa po natin madali, pati po yung mga standards ay isinasanguni na po natin sa public consultation para po mas maging klaro at maging mabilis ang pagkakaroon po natin ng tinatawag nating electric vehicle infrastructures. So basically po, yun po yung ating mga charging stations. At kung maisa katuruparan po natin, may promulgate po natin yung mga ating mga bagong rules and regulation, inaasahan po natin na mas marami po ang makikiisa at magtataguyod po ng ating tinatawag na pagtatayo ng electric vehicle charging stations. Sir, ito po bang pagpapalawig ng ating charging stations ay bahagi ng nais ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kalahati ng bilang ng mga sasakyan sa bansa ay e-vehicles by 2040? Tama po kayo, Asek. Sa kasalukuyan po, ang ating pong natahak ay marating muna natin yung 10%. Pero ang ating pong talagang ambisyon by 2040, magkaroon po tayo talaga ng ating refleeting na as much as 50% ng ating pong mga transportasyon ay nasa electric vehicle concept na. Lalong-lalo na po at dumarami po ang ating pangangailangan sa public transportation at kasama pong lahat yan, maging yung pong 3-wheelers, 4-wheelers at maging ang ating railway system. Kung saan po, mas mapapabilis natin, hindi lang po yung pagsasakatuparan ng electric vehicle program, kung hindi po yung maiisa-ayos natin ang daloy po ng trapiko natin dahil mas magiging open po ang ating public transportation. Sir, ayon po sa Pag-asa, posibleng makaranas ng mataas na heat index ngayong dry season. Ano po ang inaasahan ninyong epekto nito sa supply naman ng kuryente natin? Ay maraming salamat po, Ate Kweng, kasi kasama na po natin yan, yung abiso po ng ating Department of Science and Technology, lalong na po galing sa Pag-asa, yung pong kanilang kalatas hinggil sa pagtaas po ng temperatura sa ating bansa. Isinama na po natin yan sa ating simulation kung saan sa halip po na mag-rely lang tayo doon sa ating peak demand forecast, inihalo na po natin yung magiging epekto ng mainit na kapaligiran. Kung kaya't itinaas na po natin yung antas ng ating peak demand projection para po maturugan na naman ang ating supply. Opo. Sir, kanina nabanggit nyo yung paghahanda sa May 2025 midterm elections, no? So ano po yung mga hakbang ng pamahalaan para po ma-ensure na hindi po maaantala ang kuryente lalo na sa polling stations? Ay maraming salamat po. Kasi tatanong nyo yan. Sa kasalukuyan po ay inactivate na po natin yung tinatawag po natin na Energy Task Force on Election. Kapatid po yan ng tinatawag nating Energy Resiliency Task Force. Kung saan po, 2 beses na po tayo nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Commission on Election para po paghandaan natin yung mga lugar at mga facilities na kakailanganin natin during election. Kung saan po, nakapagbigay na rin po tayo ng ating mga abiso sa lahat po nating stakeholders sa power industry para ano po ba yung mga dapat gawin natin ngayon. Kasama na po dyan yung ating kalatas na wala pong magko-conduct ng preventive or repair and maintenance program at least 1 week before and 1 week after the election.
At nandyan po, kasama po niyan yung kalatas natin na ang lahat po ng planta natin ng kuryente ay dapat handang magbigay to the full capacity po ng kanilang mga planta. Ganun din po sa ating transmission and distribution system. Naglabas na po tayo ng ating kalatas na dapat sa ngayon pa lang nag-i-inspection na po sila ng kanilang mga linya ng kuryente para po pagdating ng eleksyon, tayo po ay handa at 100% ready kung anuman ang mga pangangailangan natin. Sa mga lugar po na nangangailangan ng contingency o redundancy po ng power supply, in-identify na rin po natin ang mga locations na yun kung saan po maghahanda po tayo. Kung hindi po yung mga emergency solar lamp, ay may nakahanda po tayo mga generating facilities. Sir, sa paanong paraan naman po pwedeng makatulong ang publiko o bawat komunidad sa pagtitipid ng energy ngayong tag-init? Maraming salamat po, Asek, kasi yan po yung ating palaging panawagan. Dapat po, sa atin po, sa bagong Pilipinas, nagkakaisa po sana tayong lahat. Nagtutulong-tulong tayo kasama po ng ating mga konsumidor. At dapat po sila, hinihikayat natin na makiisa sila sa pag-observe po ng tinatawag nating Energy Efficiency and Conservation Program. Hindi naman po kailangan na magtipid talaga ng kuryente. Ang kailangan lang po natin ay yung masinop na paggamit ng kuryente. Yung gagamitin lang natin ng kuryente kung kailan natin kailangan. At marami po tayong mga information, mga guidance, mga kung paano po tayo makakapagsinop sa paggamit po ng kuryente. At in the end, meron naman pong premyo sa atin yan kasi maiibaba po natin yung ating konsumo ng kuryente kung kaya't yung pong ating bayarin sa kuryente ay mababawasan. In one way po, makakatipid po tayo. Tama po yan. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng impormasyon. Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Thank you, sir. Maraming salamat din po, Asik Gwen at Asik Joey. Mabuhay po kayo.